Ano po ito nangyayari at nakita ko yung ilang consulate congen natin doon, kausap yung Italian na government at nahingi na ng tulong dahil maraming kababayan yata tayo na doon na ngayon ay mga fake ang mga working permit at mukhang naloko yata. They pay as high as 180,000 pesos equivalent para makakuha lang ng work permit na fake naman pala, Yusek. Opo, may panduloko po kasing naganap. Nag-aalok ng trabaho bilang hotel worker o barista na nanaga ng 100 to 160,000 pesos. Tapos yung pala ay walang trabaho. Na-disapprove yung mga visa application at nagkakabul yung mga tao, walang sapat na paliwanag. Merong dalawang ahensya na tukoy doon sa Italia. Kaya eto na po, tinutulungan natin yung mga complainant dito sa Pilipinas at meron ding mga complainant doon sa Italia, kaya't meron tayong team na ipatadala si Yusek Bernard Olalia na in charge sa ating anti-illegal recruitment at anti-human trafficking ay magpapadala po ng team of lawyers sa Italia, katuwang ng team of lawyers natin dito sa Pilipinas. Kasama rin ng DOJ, si Sec. Remulla, nagpapasalamat po kami. At DFA, at magkatuwang po kaming mga ahensya para magsampa ng kaso at makamit ang hustisya para sa mga biktima. Ano ito, sir? Dito pa lamang may problema na. Inaalok sila ng trabaho doon o wala naman talagang trabaho. So are you saying na ito ay nagpapanggap ng mga direct hire at pagkatapos doon pala, pag nakarating naman doon, wala naman palang trabaho? Matapos silang singilin? Parang ganun po ang sinasagawa Merong Philippine element dito at merong Italian element. Ibig sabihin, merong mga kakonsyaba dito sa Pilipinas, yung mga ahensya doon sa Italia. Kaya't yun nga po, parang direct hire nga po ang dating, Congressman Erwin. So nakalabas na po sila ng airport? Nakalabas, yung iba. Kasi yung iba, nandun na sa Italy na-deny yung mismo. visa, yung iba O yung iba naman, hindi talaga pinabalik na sa Pilipinas dahil peke ang kanilang mga dokumento? Yung iba nandun sa Pilipinas, yung iba, marami rin dito sa Pilipinas hindi nakaalis talaga Kasi nga, na-disapprove yung visa. O yun na nga. Yung kanilang visa. Bakit Italy, sir? I mean, dati, sabagay, parang seasonal yan Meron dati, may mga punta ng Dubai, yung pala fake, walang trabaho, punta ng Hong Kong. Bakit kaya napili na naman ito Italy, sir? Ay kasi po, di ba po, malaki na rin ang Filipino community sa Italia. At sila ay naninilbihan doon ng ilang taon, ilang dekada na. Kaya eto na, siguro na nakaisip ng katiwalayan na mambiktima. At yun nga, itong dalawang ahensya na natukoy na. Pag direct hiring ba dito, Yusek, dapat bang maglabas ka ng ganyang kalaking pera? 100 to 160,000 pesos? Ay, yun nga po, di ba? Isa yan sa indikasyon ng illegal recruitment. Yung nagmamadali o nananaga ng halaga ng pera, hindi po normal yun. Kaya patuloy ang ating, salamat sa programa nyo, at least na-expose yung mga gantong modus operandi para ma-anunsyo natin sa taong bayan na number one sign po yan ng illegal recruitment. Yung nagmamadaling humingi ng pera, lalo na yung ganito kalaking halaga ng pera. May mga identified na kayo dito, sir, yung mga kasabwat nila dito sa Pilipinas. Have you already identified them? Yes po, may mga pinangalanan na yung mga complainants at dinadocument na po natin. At mamaya may meeting din kami with the Department of Justice para isaayos na yung mga dokumento at maisampa na yung mga kaso. Usually, magkano ho threshold niyan? Halimbawa, direct hiring, pupunta sa ibang bansa. Kasi marami po nagtatanong sa akin, Sir Aljo, kinakailangan ko ng 300,000 pesos. Sabi ko, nako, i-check nyo muna yan sa, sa DMW. Baka mamaya scammer yan. Magkano ba talaga ang halaga? Threshold po, pag direct hiring, pag ikaw ay, opo. Kasi ang tingin po namin dyan, Sir Aljo, ay dapat very minimal. Kasi ang makikinabang, kung nag-hire ka ng tao, yung ordinaryong sitwasyon lang, pakikinabangan kasi ng employer yung serbisyo ng tao. At kung negosyo yan, kikita yung employer dahil naninilbihan yung Pilipino sa kanya. So sa ganitong konteksto, ay dapat hindi po
malaki ang gastos. Sila ang magpapadala kung meron na pera, man yung parang visa ganon. application na Oh. hindi naman ganun kalaki, pagbili ng passport, maybe medical, kung susumahin nyo yun, hindi ho definitely aabutin ng 100,000 hanggang 160,000. Kasi nga ho, ang magiging arrangement ay pakikinabangan ng isang employer, ang isang manggagawang Pilipino. So, na may skills. So, hindi po dapat talaga magkaroon ng pananaga ng ganong kalaking halaga ng pera. Wala hong dapat mag-take advantage doon sa Filipino worker kasi siya naman ay pupunta doon para manilbihan. So, para sa akin, the sign na merong halaga ng pera na sinacharge na lagpas doon sa mga ordinaryong gastos katulad ng passport at medical ay exorbitant na po yun. Alright. Okay. Yusek, matanong ko lamang, follow up lamang dun sa Pinay na natagpo ang patay na punong-puno ng mga saksak sa Saudi Arabia. Na-identify na ba ng Saudi police ang suspect at ano ang reason dito, sir? Kung Erwin, iniintay pa ho natin ang resulta ng Saudi investigation at nakatutok po tayo doon at rest assured, pag may krimen po na ilalantad o ilalahad doon sa investigation results, nakaabang na ang ating legal retainer at ating koordinasyon sa prosecutorial office doon para mabigyan ng hustisya yung ating mahal na kababayan na si OFW Marjoret. Pero sa ngayon at this stage, kung okay lang po, mamarapatin lang po Sige kung po. ay hindi po muna ako makakalahad ng detalye until makita natin yung written report ng resulta ng investigasyon. Ito po ba, Sir Leo, ay may pamilya, may asawa, may mga anak dito o ito po ay dalaga itong si Marjoret? Yes, meron po siyang pamilya at tayo naman po through Administrator Arnel Ignacio ay nakikipag-ugnay na sa pamilya. Oh. At meron po siyang anak kaya tutulungan din po natin. Siyempre yung financial assistance pero nasa tamang panahon din po yon kasi sa ngayon ay kung meron ngang criminal act na nagawa dito laban ka sa ating kababayan ay hustisya ang unang-una nating hahabulin at para makamit natin. Totoo ba, Yusek, na buntis ang biktima at the time of her death? Wala po tayong ganong impormasyon Kong Erwin and hindi po tayo magbabanggit ng ganong impormasyon again until mabasa natin yung written investigation Okay. result. Panghuli na lamang po, sir, pahabol lang. Yung pangako po ng Saudi na babayaran na mga Pinoy workers na hindi nabayaran, kumusta na po ito, sir? Opo, sa ngayon po, rest assured, nakikipag-coordinate tayo sa Saudi authorities. Malapit na rin po kami ni Yusek Bernard Olalia